What's up guys? It's your boy Moto Huge. At ngayong araw ay gamit natin ang Duke 390 2021 model. Yan. Ngayon iti-test drive natin at titignan natin ano nga ba ang pinagkaibahan neto sa mga 390 oldest model and yung ngayon na model na 2021. Ngayon i-review natin ang Duke 390. Yan o. Ito nga pala ang itsura ng Duke. Yan o. Napakaangas, napakapogi. Duke 390. Yan. At maganda rin dito. Ito yung ano nyo, parang antis. And then ganyan tatlo. Ito yung naked bike ng KTM. May sport bike rin na ito na RC naman, RC 390. Ito sa atin Duke 390 pang naked bike or pwede rin tong pang adventure or pang trekking. At kagandahan dito kasi hindi ka na mangalay, uphill lang siya. Test drive natin kung ano nga ba ang kagandahan using this bike. So ang kagandahan dito, una is naka digital panel siya, napakalaki. Yan, tapos may kita nyo dito general info, yung odo nya, and then yan. Ang kagandahan dito, kung gusto mong road lang, set mo siyang road mode. Pag supermoto, ito na yung malakas yung hatak. Yan, kung gusto mong makita yung tunay na power nya, so pwede mo ring iset yung mga reference nya. Yan, clock, yung language, yung service, kung anong next service nya, and yung mga extra function nya. Ang nagustuhan ko dito, pwede mo siyang i-connect using your phone dito sa KTM para once na lalabas, pwede mo rin i-adjust yung night. Sa atin naka-auto lang eh, para pag gabi pwede maging dark to. Katulad na ito, ganyan, night. Pag automatic lang, kusa siyang madidetect niya pag automatic lang pag umaga. And then automatic siya mag-shift, tapos yung flashing, and then yung shift light, yan naka-on na medyo magaan lang yung pagka-shifting gear niya. And then ang kagandahan dito is nakikita mo yung pinaka indicator niya. Yan o, naka EBS road yan. Tapos pag supermoto road yan. And then napakadali lang niyang i-navigate yung using this panel. Ito lang yung pipindutin mo. And then yung pinaka dashboard niya, ganito yung itsura niya. So nandito yung pinaka flashing. Ito, may kita mo dyan. Ito yung pinaka settings ng panel indicator, kung paano mo siya makokontrol. Yan, dito lang. And then ito yung signal light. Yan, wala lang tong hazard. Tapos yung busina. Yan. And then kill switch, may indicate niya dyan. Tapos ito yung pinaka push button. Yan. And iti-test drive natin to kung ano nga ba ang kagandahan using this bike. Una kung napansin is napakagaan. And na-try rin natin yung Duke 200, di ba? Last time. Pero ito sobrang malakas yung hatak na ito compare sa Duke 200. Kasi tingnan mo, 2 gears pa lang, kaya niya agad umabot ng malakas yung power niya. Kaso low. Ang kagandahan rin dito is may warning sign siya para once na magpapagas ka na, may kita mo agad loop fuel na ibig sabihin dito, need mo na magpagas. Ang paganto. And nai-indicate rin dito sa pinaka panel is yung mga problem ng pinaka bike. So malalaman mo agad kung ano yung problem sa bike mo. Yan, using this warning sign. So may kita mo yan yung warning sign pag pumunta ka ng settings, info. Ay hindi, mali. Ayan, warning. So fuel, low fuel na siya, kailangan mo na magpagas. Tapos service, ito i-reset lang natin to. Ang kagandahan dito kasi nakikita mo para pag nakalimutan mo magpagas,
Makikita mo dito na low fuel na siya, need na magpagas. Ayan o, diba pwede siyang nai-indicate siya pag gabi. Ayan, ito yung sensor niya dito. Pag gabi na, kusa siyang magda-dark. Pero pag umaga, kusa siyang magiging yung display niya umaga rin. Ayan. So ayun, kakapagas lang natin. Makikita nyo dito kung mawala ba yung pinaka, yan, wala na siyang low fuel. Ito service, lang yan, kaka-change oil lang kasi. So i-reset lang natin yan para mawala yan. Ayun na yung mga warning dito. Ang kagandahan sa Duke 390, may warning sign siya para malaman mo or ma-indicate mo kung ano mo nga ba ang nagiging possible na magiging problem or ay need mong igawa. Kasi itong meaning ng service, need mo na magpa-service, like need mo na magpa-change oil. Yan, ayun yung niya, indicator. Ito kasi sa Duke 390, na siya, high-tech ba, na may indicate mo kung naka-side stand. Pag naka-side stand, hindi siya gagana. And pag naka-service, may indicate mo na kailangan mo na magpa-service, na mag-change oil, filter oil, mga basic na kailangan sa makina. Ganun yung niya sa computer neton or sa device ng KTM. Gustuhan ko dito sa Duke 390 is malakas yung hatak. Ginagawa mo, malakas yung hatak, tapos magaan. Ay yung kagandahan dito, mabilis yung makuha yung 100. Yung hatak na ito, and higit sa lahat, napakagaan niya. Stable din yung niya, yung pinaka handling niya, stable. Ang nagustuhan ko rin dito is napaka-responding ng torque niya. Malakas yung torque niya. Pwede kang umangat dito pag nabigla mo, kung di ka masyadong marunong sa lakas ng torque. Yan, pwede kang dalhin ng motor. Ang ganda ng niya, pinaka control or pinaka handling ng Duke 390. Diba? Ang lakas na makatakpen. At higit sa lahat, na rin pala to, itong Duke 390, 400 na to sa CR. Kaya pwede na to sa expressway. 390cc pero sa papel 400 na, kaya pwede na sa expressway. Kaya hindi ka mag-aalangan pag nag-expressway ka using this Duke 390. Pero hindi naman tayo mag-expressway. Lang tayo, test drive lang natin to. Maganda ang handling niya, napaka-responsive ng torque niya. At ang ganda pa ng tunog. Ang nagustuhan ko dito kasi sa category ng 100cc, isa to sa pinakamagaan na bike na 400cc na motor. Napaka lightweight niya, kaya pwede to sa mga traffic, hindi ka mahihirapan. And kung gusto mo naman malakas yung torque na ito, men. Napaka solid. Then yung negative ko lang talaga sa mga
Duke is itong ano niya, medyo mahaba talaga kasi yung pinaka side mirror niya. Kaya kung bibili kayo ng Duke, una yung palitan itong side mirror. And syempre pangalawa yung pipe, naka pipe tayo ngayon kaya medyo maingay. Ganyan yung ano niya, tunog. Di ba nagbabago yung pinaka display niya pag madilim, nadidetect niya yung dilim is magda-dark siya, pero pag maaraw, nadidetect niya yung maaraw, magla-light siya. Ganun yung team na ito, nasa sensor niya dito. Sarap mag-rides. Sarap na ito sa mga ahunan and then sa mga malubak, kasi etong Duke 390 naked bike na style na adventure, na parang kahit saan ka man pumunta, bagay na bagay ito. Upon checking sa unit na to, na Duke 390, maganda yung performance niya, hindi ka bibitinin sa power, malakas yung hatak, and then napakagaan, and then expressway legal na rin, diba? Kaya goods na goods tong Duke 390. Maganda rin yung panel niya, nilidetect niya yung lahat. Maganda yung pinaka system ng 390, diba? Napakagaan. Ang dali niyang isingit-singit. So ayun lang, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa vlog natin. Once again, this is Moto Huge. Peace out. See you next vlog.